Alright, so marami pala tayong mga first-time attendees dito sa ating online class. So welcome po sa inyong lahat. So I hope marami kayong matutunan for today. So this financial class is a 2-hour class, basic about investing. Okay, so para sa mga gustong matuto how to invest the right way, how to save and invest the right way in the stock market or mutual funds, I hope marami kayong matutunan dito. And pakilala muna po ako, my name is Grace. So I am an investor and entrepreneur and one of the financial coach dito sa aming company. And ngayon po nandito ako sa Makati. Okay, and I'm connected with IMG or International Marketing Group. So sino po dito yung first time na ma-encounter si IMG? If this is your first time, so welcome. So IMG po is a brokerage company. Broker kami ng iba't ibang financial products and services. Kasi kung gusto mong mag-invest sa stock market or mutual funds, you need to find a broker. Kasi ang broker, siya yung tutulong sa'yo para mas lalo mong maintindihan ang pag-i-invest and of course, makapasok ka dun sa mga companies na gusto mong pasukin. Okay, and IMG po stands for International Marketing Group. And meron kaming goal dito na by the year 2025, makapag-educate kami ng 10 million Filipinos. And I hope na after this online class, isa ka sa mapabilang doon sa 10 milyong mga Pilipino na maging financially educated. And dito po sa Makati, meron kaming financial center and we do financial classes free para sa lahat ng mga taong gustong matutong makapag-ipon at makapag-invest. But since lockdown naman tayo, online muna. Okay, but kung wala ng lockdown, you can visit us here in Makati. And sino ba to si IMG? Si IMG po is one of the largest and fastest growing financial organization in the world. So meron kaming office dito sa Makati, meron din sa Cebu, sa Davao, Cagayan de Oro, at sa iba pang mga location. And we also keep on expanding sa ibang bansa like Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapore, Dubai, Kuwait, Israel, Middle East, European countries, and even in US and Canada. So, ang pinaka-mission na ginagawa po natin dito sa IMG is to help every family get financial education and achieve financial freedom. Kasi marami po sa ating gustong makapag-start mag-invest. Pero mahihirapan kang makapag-invest kung hindi ka financially educated. So, lagi naming pinapaalala na aral muna bago invest. Okay? So, congratulations kung nandito ka, nag-connect sa online class dahil gusto mong unahing matuto muna bago mag-invest. Alright. So, dito sa IMG, ito ang ating website, www.img-corp.com, and ang ating official Facebook page, facebook.com/officialimg. So, pwede nyo po yung ma-check mamaya after our online class. And kung ikaw ay maagang gumigising every Saturday, 5 a.m. to 6 a.m. sa DZMM Teleradyo, sa ABS-CBN, we have a morning show, itong Kape at Salita. So, para po sa mga tao na hindi nakaka-attend ng online class or walang panahon maka-attend ng aming financial class sa Makati, they can still learn kahit sa TV po pwede kayong manood para at least tuto tayo pa konti-konti about fin sa tamang kaalamang pinansyal, okay. And ayan, dito sa Makati libre lang talaga ang aming mga workshops and classes. Kung gusto mong matuto, pwede kang umattend. And para naman sa mga millennials, may mga millennials ba tayo ditong attendees? Hello. So para sa mga millennials, meron din po kaming investing millennials. So ito naman is para sa mga kabataan para at least habang bata ka pa, makapag-umpisa ka ng makapag-ipon, makapag-invest kasi mahaba pa yung time mo to let your money grow. So this is very recommended para sa'yo. And si IMG din po, nagpupunta din kami sa ibang bansa like Hong Kong. So marami doon mga kababayan nating OFWs, tinuruan din namin doon ang tamang pag-ipon at tamang pag-invest. Kasi ang kwento nila, ang naiipon lang daw nila sa abroad is resibo lang. Kasi padala ng padala dito sa Pilipinas. So part of our mission is turuan sila ng tama para darating ang araw na makauwi sila ng Pilipinas, meron na silang sapat na ipon at investment. At hindi na nila kailangan pang mawalay sa kanilang family just to find a job, 'di ba? So yun yung isa sa mission namin sa IMG. And sa atin si Boy Abunda, isa siya sa financial advocate dito sa IMG. And even in Dubai, do we have attendees from Dubai? Meron din po tayo doong financial center and nagkakandak din kami doon ng
classes and workshops para sa mga gustong matuto. So sa ngayon, marami na ding mga OFWs ang nakauwi na ng Pilipinas dahil unti-unting natuto at in-apply talaga nila yung mga natutunan nila dito sa IMG. Okay? And here in IMG, we also have this book. Ito po yung ating book na The Secret to Saving and Building Your Future. So itong librong to, pinablish po siya ni IMG para maging guide natin sa ating finances. So ang laman ng librong ito is yung mga basic concepts na makakatulong sa'yo, lalong-lalo na sa pag-i-invest. And ang isa sa nagsulat ng librong ito is si Brother Bo Sanchez. If you're familiar with Brother Bo, so kilala siya sa kanyang book na may Made Invest in the Stock Market. And same here in IMG, isa din siya sa ating mentor, nagtuturo din siya kung paano niya tinuruan yung maid niya na maging successful sa pag-i-invest. So I hope tayo din gawin natin kung ano man yung tinuturo niya. Okay? And marami pang mga Pilipino ang nagsusuporta ng campaign for financial education. And sabi po dito sa librong ito, when it comes to saving and securing our future, marami pong mga Pilipino ang nagfi-fail sa kanilang finances. Marami pong mga smart people, sobrang talino, meron ding sobrang sipag, meron din pong bata, meron ding mga matatanda, and hindi din nakaligtas ang mga professionals. May mga doctors, teachers, engineers, marami sa mga taong to ang nag-retire na wala pong savings. Ibig sabihin, hindi pala sukatan kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka kasipag, bata, matanda, or kahit na ano yung propesyon natin sa buhay, tandaan po natin hindi lamang ito yung magbibigay sa atin ng magandang future or magandang retirement. Kasi yung future na gusto natin is magdidepende din yan sa mga financial decisions na ginagawa natin sa buhay. So hangga't kaya mo palang magtrabaho, kaya mong kumita ng pera, kailangan yung income mo na natatanggap is mai-manage mo talaga siya ng maayos. Kasi itong mga taong 'to na nag-fail po sa kanilang finances, hindi naman talaga nila pinlano na mag-retire na walang savings. Nangyari yan sa kanila dahil maaaring walang nagturo. Maaaring sa buong buhay nila hindi nila na-meet si IMG at wala silang nakitang ganitong platform na nagtuturo ng tamang kaalamang pinansyal at dahil likas din po sa ating mga Pilipino mula sa kaalamang pinansyal. Kasi 'di ba nung nag-aral ka sa school, ang tinuro lang naman sa atin doon is mag-aral ka ng mabuti para makapaghanap ka ng magandang trabaho, malaking sweldo. Pero nakalimutang ituro sa atin sa school kung paano mo papalaguin ang perang kikitain mo by the time na ikaw ay magtrabaho. Kaya maraming mga Pilipino kahit buong buhay nila nagtatrabaho sila, nag-retire wala pa ding natira kasi hindi natuto. So ito po yung kailangan nating i-master, okay? And pakibasa po kung nasaan ka man ngayon, sabi dito, financial independence is not a dream, but a priority. Kailangan mo siyang i-priority hangga't meron kang source of income at meron kang capability to save and invest, gawin po natin. Para darating ang araw na we would achieve financial independence. Kung mas maaga, mas maganda. So ito po yung matututunan nyo after this webinar. Number 1, ano ba yung mga challenges ng mga Pilipino? Bakit nahihirapan talagang makapag-ipon? How do we control our future? At ano ba yung mga importanteng concepts and strategies na kailangan mong malaman bago ka mag-start mag-invest? At paano ka matutulungan ni IMG na ma-achieve ang mga financial goals mo? So ngayon po, hahatiin ko lang sa dalawa ang ating financial class. Ang first part would be financial education. And second part would be investing. Okay? And take note, this is just basic financial class muna kasi pag natapos mo na itong financial class na basic, you can now attend the higher series of classes natin. Okay? So, start po tayo dito sa ating challenging future. So, tayong mga Pilipino, meron tayong kinakaharap na challenges sa 4 na major areas. Number 1 is ang tinatawag na uncertain labor market. Ito po yung pag-advance ng technology. So, napapansin nyo ngayon, medyo advanced na tayo sa technology, mas napapadali yung buhay natin. Kasi may mga computers na, may mga machines, may internet. Pero, ang nangyari is lumiit pala ang job opportunity ng tao na makapaghanap ng trabaho. Kasi kung dati, ang kayang trabahuin ng 20 katao, ngayon pwedeng 1, 2 tao na lang. Kasi nga may mga computers na, automated na lahat. So, ibig sabihin po, lumiit ang job opportunity ng mga tao na makapaghanap ng trabaho. So, paano na lang pag minsan nga 'di ba, pag hindi ka computer literate, mahihirapan kang maghanap ng work. So, isa 'yan sa challenge natin ngayon. And paano po pag darating ang araw na kung ano man yung trabaho, mapapalitan ka na lang ng mga robots, ng mga machines.
Ang challenge, saan ka na maghahanap ng trabaho 'pag nawalan ka ng trabaho? Kasi hindi na pala tao yung kakumpitensya natin ngayon kundi yung mga robots na, yung mga computers, yung mga machines. So isa yan sa malaking challenge. Challenge number 2 is itong low savings and high debts. May kakilala ka po ba? Konti lang yung ipon pero ang daming utang. Minsan 'di ba sa mga Pilipino parang ganun yung normal na lang sa kanila yung maraming utang tapos walang ipon. If possible po, kung nandito man tayo sa sitwasyon na ito, magkaroon tayo ng aksyon na makawala doon sa utang na yan. Kasi 'pag marami kang utang at wala kang ipon, ito yung nagbibigay ng malaking impact pagdating ng retirement. Ito yung dahilan kung bakit maraming mga Pilipino kahit na 65 years old na, dapat retired na, hindi pa rin po sila makaalis sa kanilang trabaho. They still need to work for them to survive. And based on statistics, sa 100% na population ng mga retirees, ang 45% dito wala pong naipon. Pinagpapasapasahan na lang sila ng mga anak at ng mga kamag-anak. Ang 30% naman dependent sa charity. Kasi wala ding naipon, ang iba iniwanan pa ng mga anak. Ang 22% naman hindi makapag-retire, trabaho pa rin ng trabaho, and 2% lang ang financially independent. Sila yung nakapag-ipon, nakapag-invest during their productive years, kaya nung nag-retire sila hayahay yung buhay. And yung 1% wala na, kinuha na sila ni Lord. Now ang tanong, saan mo ba gustong mapabilang pagdating ng retirement? Sa 45, 30, 22, or 2%? So siyempre 'di ba gustong-gusto natin mapabilang doon sa 2%, pero kahit gaano mo kagustong mapunta doon sa 2%, kung wala kang gagawin, wala din pong mangyayari sa buhay natin. Most likely, dito lang tayo paikot-ikot sa 45, 30, or 22%. So dapat kung ano yung matututunan mo dito sa ating online class, i-apply mo siya para mapabilang tayo sa 2%, mapadami natin ito. Okay? Pangatlong challenge is ito pong high cost of education. Sino dito yung may mga pinapaaral? So para sa mga may pinapaaral, siyempre po malaking challenge ito kasi siyempre 'di ba minsan hindi mo na uunahin yung sarili mo na makapag-ipon dahil mas uunahin mo yung gastos doon sa anak, kapatid, or pamangkin na pinapaaral mo. And based on reality, mas pinahaba yung education. Meron ng K to 12, dati sa amin hanggang grade 6 lang. So ngayon maganda kasi may K to 12, mas maraming matututunan yung bata. Yun nga lang is challenge doon sa nagpapaaral. Kasi 'pag mas pinahaba yung education, mas dagdag gastos. So ngayon pala dapat daw kung kailan bata pa yung before pa siya nag-start na mag-aral, let's say kinder pa siya or baby pa siya, doon ka pala dapat naghahanda para sa education ng anak mo. So meron tayo ditong mga recommended na investment vehicle kung ang goal mo is mapaghandaan ang education ng anak mo, kapatid mo, or pamangkin mo para hindi na gano'n kahirap para sa'yo na mai-send siya sa college or sa high school pagdating ng araw kasi nakapaghandaan mo na siya. Okay, so mamaya po ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga recommended investment vehicle for education. Number 4 naman na challenge natin is itong increasing cost of living, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa inflation. So kahit saang bansa ka man ngayon, I know na lahat tayo is apektado talaga ng inflation. So ito yung sa inflation, ito yung silent killer. Ito yung unti-unting kumakain ng value ng perang pinaghirapan mo. So imagine nung 1998, meron kang 1,000 pesos, kaya niyang punuin ang push cart mo, dami mong mabibili. 2005, konti na lang, mga 2013, 2 piraso, pero ngayon po, 2020, sobrang liit na lang ang value ng 1,000 pesos natin. Dahil every time na tumataas ang presyo ng mga bilihin, unti-unti namang lumiliit yung ating purchasing power ng pera. And kung ikaw ay nag-iipon, saan mo nilalagay ang ipon mo? Mostly ang mga Pilipino nilalagay lang ang ipon sa bangko. Now, ang tanong, magkano po ba ang interest na binibigay ng bangko? Minsan, wala pa sa 1%, nasa 0.25% lang, sobrang liit. Now, itatapat mo po sa inflation rate dito sa Pilipinas na nag-a-average po yan ng 4%. So, kita ng pera mo sa bangko, wala pa sa 1%, itatapat mo sa inflation rate na 4%, ibig sabihin po, kakainin ang value ng pera mo kung sa bangko mo lang ito nilalagay.
So kahit nag-iipon ka pa, kung sa bangko lang pala nilalagay ang pera, so kakainin at kakainin siya ng inflation. That's why you need to learn the proper investing para 'pag nalaman mo na kung saan mo ba dapat ilagay ang pera mo, kailangan dun mo na lang ilagay sa tamang investment vehicle para ma-beat mo itong si inflation, okay? So yun po yung apat na major financial challenges na kinakaharap natin. All we need to do para ma-overcome lahat ng mga challenges na ito is to learn financial education. Kasi kapag natuto ka na ng financial education, maikokontrol mo na lahat ng mga challenges na yan and even your future. Kasi sabi po dito, your future is not in the hands of your employer. So kahit gaano po kayaman ang kumpanyang pinagtatrabahuan mo, naka-aircon ka araw-araw, hindi naman guaranteed na tayo yayaman din. Kasi empleyado lang naman, di ba? Not even in the government. Kahit sino pa yung maging presidente ng Pilipinas, kung wala kang gagawin sa future mo, wala din pong mangyayari. Not even in the bank kahit saang bangko ka mag-ipon, wala pa din. So yung future po natin is in our hands. Nasa sarili nating mga desisyon pagdating sa pera. And tayong mga Pilipino, syempre napakasipag natin kahit saang bansa may Pilipino kasi we know how to make money. Alam natin paano kumita ng pera, pero ang problem lang po is hindi lahat ng mga masisipag na mga Pilipino na marunong kumita ng pera is marunong din po mag-ipon. So kailangan kung masipag ka, you're earning income every month, you need to save a portion of your income kahit konti lang. Mag-ipon ka. Bakit? Kasi mahihirapan kang mag-invest kung hindi ka marunong mag-ipon. So dapat mag-ipon ka and yung ipon mo, wag mo naman ilagay sa unan, sa alkansya, or sa bangko lang. So dapat yung perang naipon, ipa-accumulate mo siya through proper investing. And then pag dumami na yung pera mo, you need to protect your money para umabot hanggang retirement, ang iba is mai-transfer mo sa next na generation. So dito po sa IMG, tuturuan ka how to become your own money manager. Kasi wala namang ibang taong mas nakakaalam ng status ng finances mo ngayon kundi ikaw sa sarili mo, di ba? So dapat ikaw yung money manager sa sarili mo at hindi ang ibang tao. Plus, maiintindihan mo din dito paano ba nagtatrabaho ang pera? So how would you feel naka-lockdown tayo ngayon but you have money keep on growing? 'Di ba? Mas maganda 'yon. Dito maiintindihan mo how money works para 'pag naintindihan mo na na nagtatrabaho din pala ang pera, din pwede mo nang patrabahuin ang pera mo. Kasi sabi po dito ni Robert Kiyosaki, "If you want to be rich, you need to be financially literate." Kasi marami pong ibang tao gustong yumaman, kaso hindi financially educated. Mas inuuna yung kita. Hindi nag-i-invest ng oras para matuto. Kaya anong nangyari? Karamihan sa kanila, mga naloloko, nasa scam, kasi hindi inaaral. So lagi po nating pinapaalala bago ka mag-start ng kahit na anong uri ng investment, aralin mo. Aral muna bago invest, okay? And ngayon ituturo ko naman sa inyo ang apat na financial concepts. Ito yung magiging guide mo sa iyong finances. Number 1 is ito pong tinatawag na X-curve concept. So itong si X-curve concept, ito yung financial story ng buhay natin. So sa buhay natin, may dalawang linya lang na susundan. Yung linyang pataas or green line, ito yung tinatawag na money line. Ipon natin na kailangan nating pataasin every now and then. Kasi every time na pinapataas natin yung ating money line, unti-unti naman pong bumababa ang ating responsibility line. Kasi sa buhay po natin, kakambal natin lagi yung responsibility. So dapat mapababa natin ito. And ngayon, ang buhay po natin, nahahati pala siya sa apat na stages. So ngayon, titignan mo dito kung saang stage ka na ba ng buhay mo. Depende to sa edad ha. Kung ikaw ay 20 to 30 years old, ikaw ay nasa stage 1. Kung ikaw ay 31 to 40, nasa stage 2. 41 to 50, ikaw ay nasa stage 3. And 51 to 60, nasa stage 4 ka na. And so on. So depende na sa'yo dito. Ikaw na yung bahalang mag-check kung saang stage ka na ngayon ng buhay mo. Now, lahat tayo, nag-start tayo bata pa. So syempre, naaalala mo ba yung unang araw, nakaka-start mo palang mag-work, sobrang bata mo pa nun. And dahil nag-start ka na mag-work, meron ka ng income. And dahil tayo ay bata pa, normal lang na wala pang savings. At dahil meron ka ng income, ang tanong, saan ba napunta yung income mo? So most likely, dito po siya napunta sa malaking responsibility na taon-taon lumulobo. At meron tayong mga pangunahing responsibilidad sa sarili. Nangunguna dyan ang food. Wala naman
Siyempre, araw-araw ka kakain, gastos. Shelter kung may sarili kang bahay, gastos sa ilaw, internet, tubig. Kung wala kang sariling bahay, mangungupahan ka, gastos din yun. Clothing, education, paano pag may pinapaaral ka? Health, paano pag may nagkasakit sa pamilya or paano pag ikaw nagkasakit, gastos din yun. Paano pag marami pang mga debts and loans? So imagine, dito pa lang sa mga responsibilities na ito, minsan yung income kulang pa. Marami pang mga wants. Minsan nga, mas marami pa ang wants over needs. Mali din yun. So, kailangan i-check natin yan mamaya. So, kahit gaano po kalaki yung mga responsibilities natin, kailangan every month na sumasahod ka, magtira ka para sa sarili mo. A portion of your income, ipunin mo at i-invest mo ng tama. Kasi sa bawat pisong iniipon at ini-invest mo, nakakatulong po yan para unti-unting umangat ang iyong money line. Kasi ang goal nating lahat dito is dapat pagdating ng araw, when we grow old, meron na tayong napakalaking savings and mag-retire na wala ng responsibility. Kasi sa ngayon, maaaring nandito ka sa active income. Ibig sabihin ng active income, ikaw ang nagtatrabaho para kumita ng pera. Ito yung income na nanggagaling doon sa work mo or kung ano man yung ginagawa mo, sinasahuran ka every month, ganyan. Pero lagi po nating tatandaan na itong active income na nanggagaling sa kung ano man yung trabaho mo ngayon, kahit gaano pa kalaki yung income na natatanggap mo sa kumpanyang yan, it's just only temporary. Bakit po temporary? Kasi anytime pwede namang sabihin sa atin na, "You are fired." So 'pag wala na tayong trabaho next month, wala na din tayong sweldo, no work, no pay. So imagine yung active income mo kahit gaano pa yan kalaki is it's just only temporary, but it sustains your permanent responsibility. Ito yung rason kung bakit ang tao kahit na pagod na siya sa pagtatrabaho, kailangan pa rin niyang magtrabaho, kailangan niyang gumising na maaga, magpuyat, kasi alam niya na maraming responsibilities na naghihintay sa sasahurin niya. 'Di ba? So, dapat pala hangga't meron kang source of income, take that as an opportunity para ikaw ay makapag-ipon, makapag-invest ng tama para itong active income will turn into passive income. Ibig sabihin, pera na yung nagtatrabaho para sa'yo. Ito yung pera na nanggagaling sa lahat ng mga savings and investments na naipundar mo nung ikaw ay productive pa lang. Kasi pagdating po ng araw na retired na tayo, di pa din naman tayo nakaligtas sa gastos. Kakain ka pa din naman kahit retired ka na. Titira ka pa rin sa bahay mo. Yung damit mo ngayon, hindi na siya kasya pagdating ng retirement. So, bibili ka ng panibago. And health, wag din nating ismulin ang gasto sa health. Kasi pagdating ng retirement, dun naman talaga maglalabasan yung mga sakit na hindi natin gusto pero kailangan nating paghandaan. And dapat debt-free na tayo. So imagine kahit na tayo ay retired na, hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Kung meron kang passive income na naipundar mo, nanggagaling sa lahat ng mga savings and investments mo nung ikaw ay productive pa lang. Okay? So, simple lang yung gagawin natin hangga't tayo ay kayang mag-ipon, mag-invest, kailangan gawin natin. Okay? Kasi yung perang iniipon mo ngayon, sine-save mo ngayon, isa-save ka din sa oras na hindi mo na kaya pang magtrabaho. Okay? Ngayon po, sa buhay natin, may dalawang problem. Two major problems. Number one is paano po pagkunin tayo ni Lord ng maaga? Although wala namang gustong may mauna, hindi natin gusto na kunin tayo ni Lord ng maaga, pero wala din pong exempted. Ang malaking problema diyan is paano kung ikaw ang breadwinner? Paano 'pag may pamilyang umaasa sa'yo, meron ka palang anak or kapatid na pinapaaral, 'pag kinuha tayo ni Lord, paano yung family na maiiwan natin? Problem number two, 'pag na-bless naman tayo ng mahabang buhay, live too long tayo. Ang problem naman is paano 'pag wala kang naipon? Paano 'pag nag-retire ka ng 60, mabuhay ka pala hanggang 90 years old? So, ano yung gagawin mo sa loob ng 30 years kung wala kang naipon, wala kang na-invest, hindi mo siya napaghandaan? So, most likely, pagpapasapasahan na lang tayo ng ating mga anak or mga kamag-anak. So, para po masolusyonan natin yung problems na yan, if we die too soon, kunin man tayo ni Lord ng maaga, dapat meron kang proteksyon para doon sa pamilyang maiiwan mo. Dapat meron kang income replacement, perang matatanggap nila just in case kunin na tayo ni Lord ng maaga para yung family na iwan mo, tuloy pa din yung buhay. And kung mabuhay naman tayo ng mahaba para hindi mo iasa yung buhay mo sa kahit na sinong miyembro ng pamilya mo, kailangan meron kang proteksyon para sa sarili mo. Ang proteksyon na yan is ang iyong investments. Dapat marami tayong investments para living on interest na lang tayo kahit mag-retire pa ng 99 to 100. Kasi kung may pera ka, walang problema.
'Di ba? So yun yung ating financial story ng buhay. So i-work out po natin ito. Ang tanong is, saan ka na ba sa X-curve mo? Napataas mo na ba ang iyong money line? Kasi kung hindi mo pa napataas ang iyong money line, kailangan mo na itong umpisahan. Umpisahan mong pataasin yung money line mo kasi po walang ibang taong mag-iipon para sa'yo. Hindi ka pag-iipunan ng mga anak mo, ng asawa mo or ng kahit na sinong tao, ikaw ang mag-iipon para sa sarili mo at kailangan mo yang gawin. Okay? Huwag mong hayaan na umikot na lang yung buhay mo sa sitwasyon na kung saan magtatrabaho ka, mauubos ang sahod, magtatrabaho na naman at hindi mo namamalayan, pa-retire ka na pala, wala ka pang naumpisahang ipon. Kasi hinayaan mo yung sarili mo na umikot na lang yung buhay sa gano'ng senaryo. So, kailangan maging guide mo yung X-curve, sundan mo yung money line kasi ito yung magiging direksyon ng buhay mo, okay? And para mapataas mo ng mas mabilis ang iyong money line, kailangan mong maintindihan how money works. Paano ba nagtatrabaho ang pera? Ito po yung Rule of 72 na na-discover ni Albert Einstein. Sabi niya, para malaman natin kung kailan dodoble ang pera mo, gagamitan mo lang siya ng Rule of 72. Yung 72 constant na siya, i-divide mo sa interest rate kung saan mo nilalagay ang pera mo. Ang sagot, that's the number of years your money doubles. So halimbawa, lahat tayo dito ay 29 years old. Meron tayong tigwa 100,000, nilagay natin sa isang investment na kumikita ng 4%. So 72 divided by 4 equals 18. Ibig sabihin po, kada 18 years, dumodoble yung pera natin. So 29 tayo ngayon, after 18 years, 47 ang edad, meron na tayong 200,000. Pag edad natin ng 65, meron tayong 400,000. Pero ang tanong, sapat na ba ang 400,000 pagdating ng retirement? Sobrang liit lang po, di ba? What if nakakita ka naman ng 8%? So 72 divided by 8 equals 9. Kada 9 years naman dumodoble ang pera natin. 29 tayo ngayon, naglagay ng 100,000 sa 8%. Pag edad ng 65, meron tayong 1.6 million. And what if natuto ka dito sa IMG at nalaman mo na meron din palang mga investments na nagbibigay ng 12%? So 72 divided by 12 equals 6. Kada 6 na taon naman dumodoble ang pera natin. So ibig sabihin po, kung mas malaki ang interest rate na pinaglalagyan natin ng pera, mas mabilis naman na dumodoble ang pera natin. Kaya dito, kung nasa 6 years siya, every 6 years dumodoble, at the age of 65, meron kang 6.4 million. So mas malaki. Pwede na siya for retirement, 'di ba? 6.4 million. Now, itong pinakaunang example na 4%, ito na po yung pinakamalaking kayang ibigay ng mga bangko kung ang pera mo ay naka-time deposit. Pero bago ka nila bigyan ng 4% for time deposit, kailangan malaki yung halagang ilalagay mo doon sa bangko. Now, pag naglagay ka ng pera mo sa bangko, ang tawag sa iyo ay depositor. Pero hindi naman po yan papatulugin lang ni bangko ang pera mo sa vault. So siyempre ang gagawin din ni bangko is negosyo, 'di ba? Ipapautang po yung pera ng mga depositor. Kaya kung papasok ka ng bangko, nandiyan ang car loan, housing loan, and napakaraming loan na tinutubuan ng malaking interest. At ang ilan din sa pera ng mga depositor ay nire-reinvest naman ni bangko sa kumikita ng 12% pataas. Saan ba ito? Sa mga mutual funds and stock market, 'di ba? So what if ikaw itong si 29 years old, hindi ka naka-attend ng online class dito sa IMG. Tapos naglagay ka ng 100,000 sa bangko kasi yun lang yung alam mo. Tapos sabi ni bangko, sige tutubuan kita ng 4%. Pero pagtalikod mo, ni-reinvest pala ni bangko ang pera mo sa kumikita ng 12% sa mga mutual funds, stock market. So ngayon, pag edad mo ng 65, masaya kang bumalik sa bangko, kukunin mo na yung 400,000 mo kasi sabi 4% yung interest. Hindi mo alam na ang kinita pala dapat ng pera mo doon sa pinaglagyan ng bangko is 6.4 million. Isasauli sa'yo ang 400,000. Ang naiwan na 6 million, saan na po yun mapupunta? Maiiwan na yun sa bangko. Ganun kalaking halaga ang pwedeng mawala sa'yo kung hindi mo alam. Kaya po, financial education is very powerful. Na pag hindi mo natutunan itong tamang pag-ipon at tamang pag-i-invest, it would be very costly para sa'yo. Imagine, mawalan ka man ng 6 million, 400,000 yung sinauli sa'yo dahil lang sa hindi mo alam. So dahil natutunan mo na to ngayon, I hope na mamaya maintindihan mo how it works and then you can start. Okay?
And kung sa tingin mo nakatulong sa'yo ang Rule of 72 na ito, i-share mo din ito sa mga kaibigan mo para sila matuto din kasi sharing is caring. Okay? Number 3 is ito naman pong solid financial foundation. So dito, para kang nagpapatayo ng bahay. 'Di ba 'pag nagpatayo ka ng bahay kailangan mong umpisahan sa matibay na pundasyon pataas kasi wala namang bahay na nag-umpisa sa bubong. Kasi by the law of gravity babagsak talaga 'yan. Gano'n din po sa ating finances. Kung nakikita mo para siyang pyramid. 'Di ba ang pyramid, mahihirapan kang patumbahin ang pyramid kapag matibay ang pundasyon niya. At sana ganito din ang financial foundation mo. Kasi marami pong mga Pilipino when they hear about investment, mag-i-invest agad. Wala namang problema kung legal yung pinapasok mo, pero what if hindi? So wala, sayang yung hard-earned money mo, baka ma-scam ka pa. So dapat po lagi nating pinapaalala before ka mag-start mag-invest, kailangan aralin mo kasi ang bawat piso na meron ka ngayon, pinaghirapan mo 'yan. Kaya kailangan mong maintindihan ang bawat investment vehicle na pinapasok mo, okay? Marami din pong ibang mga Pilipino when they learn about mutual funds, stock market, mag-i-invest agad-agad. Wala ding problema kasi legal naman 'yun. But ang pinakamalaking risk, paano 'pag inuna mo ang investment, wala ka naman palang emergency fund. Emergency fund po, siyempre by the word emergency, ito yung pondo na nakalaan para sa mga di inaasahang pangyayari, mga emergency. Katulad ngayon, lockdown. So, kailangan natin ng fund. Itong emergency fund, pera na ilalagay mo sa bangko. So, ibig sabihin po, hindi dahil sa maliit yung interest na binibigay ng bangko, hindi ka na maglalagay ng pera do'n. Kailangan pa din for emergency fund only para anytime na kailangan mo ng pondo, withdraw ka lang sa bangko 24/7 sa ATM. Okay? Now, ang challenge kasi dito is paano 'pag oo, meron ka ngang investment, wala kang emergency fund. What if may emergency na dumating sa family? Siyempre kailangan natin ng pera. Dahil kailangan mo ng pera, wala kang ibang option, ipu-pull out mo din yung investment mo. 'Pag ginawa mo yon, pinull out mo lahat ng investment mo, mauubos din siya, babagsak yung iyong financial house. Wala nang matitira. And sometimes dahil sobrang laki talaga yung emergency, nagkulang pa yung pera mo sa investment, dito na papasok ang utang. Mangungutang ka na sa lahat ng mga kaibigan mo. Minsan 'pag sobrang laki talaga ng emergency, mangungutang sa bangko, pupunta sa mga Bombay, maglo-loan lahat-lahat. 'Di ba? Sobrang hirap 'pag dumating yung scenario na gano'n. Now ang tanong ko po is, puwede niyong sagutin ha sa ating chat box. Ano po ba yung isang uri ng emergency na kadalasan talaga 'pag dumarating sa buhay natin or sa family natin sobrang bilis makaubos ng pera? Kung meron kang investment, kahit meron ka pang emergency fund, meron kang business, meron kang assets, wipe out talaga lahat 'pag dumating itong emergency na ito at minsan nakakabaon din talaga siya sa utang. Ano po kayang uri ito ng emergency? So, meron ba kayong alam na uri ng emergency? Sige nga, paki-chat sa ating chat box. May nag-respond, isa. Sabi ni Miss Marnie Alcantara, sakit daw po. Ayan, so, agree ba kayo do'n? Agree daw ba kayo sa sakit? Sabi ni Miss Marnie from Rizal. Ayan, so, based on reality po, yes, sakit. 'Pag any member of the family or tayo mismo nagkasakit, hindi talaga maiiwasan na kahit na meron kang tinago-tago na pera, ipapalabas mo talaga lahat kasi mas importante na mai-save natin yung buhay ng tao, 'di ba? Kaya since we are facing reality, kung gusto mo talagang mai-build ang iyong solid financial foundation, you need to consider having your own healthcare fund. Kasi ito, para talaga siya sa iyong health. Second is income protection fund para sa iyong family. I-eliminate lahat ng utang kung meron man. Magkaroon ng sapat na pondo sa bangko para lahat ng investments na naipundar mo, be it in mutual funds or stocks, continue lang siya mag-grow to reach your other financial goals. So ito yung ating recommended na pagbuo ng financial foundation. You need to start sa pinakaunang block, itong healthcare. So sa Pilipinas po, meron tayong dalawang uri ng healthcare. May short term, meron ding long term. So yung short term healthcare, kadalasan ito yung binibigay sa atin ng company kung tayo ay empleyado. Benefit mo yan as an employee. Pero lagi mong tatandaan na yung short term healthcare na binibigay sa atin ng company is just only temporary. Kasi pag wala ka na sa company na pinagtatrabahuan mo, nag-resign ka na, nag-retire ka na, hindi mo na din madadala yung short term healthcare na yun kasi pag-aari siya ng company.
Now, meron din tayong tinatawag na long-term healthcare. Itong long-term healthcare naman, ito yung pansarili mong healthcare na pwede mong madala lifetime. Na kahit mag-edad ka ng 99 to 100, kung doon ka man magkasakit sa retirement years, meron at meron kang magagamit. Okay, so yun yung healthcare. Second is insurance. Ito namang insurance, it's part of our financial house kasi para siya sa family mo. Ang purpose kasi ng insurance ay hindi lang para sa atin, para po yan dun sa family na maiiwan mo just in case kunin tayo ni Lord ng maaga, yun yung perang matatanggap nila. Pero karamihan po sa mga Pilipino may insurance na wala namang long-term healthcare. Baligtad. Dapat po unahin muna yung long-term healthcare. Bakit? Kasi based on reality, ang tao maraming beses pwedeng magkasakit, pabalik-balik sa hospital, paulit-ulit na gastos hanggang sa tuluyan ka ng hindi makapag-ipon dahil sa malaking hospital bill. Pero isang beses lang naman tayo mamamatay. Kaya second lang yung insurance. I-eliminate lahat ng utang kung meron man, magkaroon ng sapat na pondo sa bangko, and syempre, panghuli is yung investment mo sa mga mutual funds, sa stock market, that keeps on growing. Kasi ang purpose nito is to create passive income. Yun yung rason, bakit ka mag-i-invest. Aside sa ma-achieve mo yung mga financial goals mo, meron ka pang passive income na magagamit mo pagdating ng retirement sa oras na hindi mo na kaya pang magtrabaho or nawalan ka ng trabaho. At least, meron kang passive income, di ba? And itong financial foundation na ito is for long term po talaga. Long term talaga siya kasi kung gusto mo siyang mabuo, dapat long term yung goal natin. Alright? Pagdating ng retirement. Kasi hindi pwedeng investment lang ang meron ka. Kasi aanhin mo lahat ng investments na pinaghirapan mo. Oo, pagdating ng 65, 70, marami kang millions of investments nanggaling doon sa mga investment mo sa stock market, mutual funds at iba pa. Pero pagdating ng retirement, doon tayo nagkasakit. So pwedeng isang sakit lang, kaya niyang ubusin yung lahat ng mga investments na naipundar mo. Kaya recommended namin na para maprotektahan lahat ng mga investment mo, kailangan mong protektahan una ang sarili mo. So protect yourself, have your own long-term healthcare, insurance for your family, and then investment keeps on growing, earning passive income. So ito po yung pinaka recommended natin na mabuo mo. So ano yung mafe-feel mo pagdating ng araw na retired ka na at kumpleto yung financial house mo? 'Di ba mas okay siya, mas mabibigyan ka ng peace of mind kasi kung sakit man, may long-term health care, insurance for the family, mabuhay ng mahaba, may investment. Okay? So ito po yung ating recommended. At para magawa mo yan, kailangan gawin mo ang formula na ito. You have to pay yourself first. Kailangan po sa 100% na income, nagbibigay din tayo ng 10% love offering back to the Lord. So kahit ano pa yung religion natin, we need to give back to the Lord para more blessings to come. 10% of our income yan. Ang 20% goes to our savings and investments. Ang natira na 70%, yun yung ibabudget mo for expenses and lifestyle. Ngayon, minsan may nagsasabi, Miss Grace, yung 100% kulang pa for expenses. So meron po tayong dalawang paraan. Pwede kang mag-increase ng cash flow. So dito sa IMG, aside sa matutunan mong makapag-ipon, makapag-invest, we also have an entrepreneurship program for those people who wants to earn additional income para pag meron kang source of income na marami kang pang-ipon, marami kang pang-invest, 'di ba? Or baka naman hindi ka nakakapag-ipon kasi meron kang pinagagastusan na hindi naman kailangan. So, might as well lista mo ng maayos yung mga needs mo, yung needs talaga, yun yung unahin, tapos yung wants, saka na lang. 'Di ba? Para kumasya yung 70% for expenses and lifestyle and then mag-earn ng additional income. So itong formula na ito yung tinatawag na abundance formula 10-20-70 na tinuro ni Brother Bo Sanchez, one of our mentors, na kapag in-apply mo siya sa sarili mo, abundance will follow. And meron din siyang book na The Abundance Formula. Kung gusto mong makakuha ng copy ng libro na yan, available siya sa National Bookstore. Alright, so tapos na po tayo sa part 1, financial education. Now, dito naman tayo sa part 2. Sino po dito yung kayang mag-ipon ng 33 pesos per day? 33 lang ha? Or baka naman meron kang pinagagastusan every day na nagko-cost ng 33 pesos na sa tingin mo kung kaya mo namang i-cut down, nagre-resulta din yan sa 1,000 per month. Kung ipunin mo yan, i-invest mo ng tama, pwede kang magkaroon ng 3.5 million.
So ito po yung power of compounding interest. Dito mo makikita kung saan naabot yung simpleng pag-iipon mo at pag-iinvest. So halimbawa, kaya mo palang mag-ipon ng 33 pesos per day, that's 1,000 a month. Nilagay mo siya sa kumikita ng 12%. So after 20 years, you could have 999,000. Then halimbawa, mas malaki naman pala yung kaya mong ipunin, i-invest. Dito ka, 3,000 per month. At 12% after 13 years, pwede ka magkaroon ng 1.1 million. Ibig sabihin, kung mas malaki yung kaya mong ipunin at nilalagay mo sa malaking interest, mas mabilis na lumalago yung pera natin. Yun nga lang po, itong lahat ng yan, yung mga figures na yan, drawing lang kung hindi mo din siya sisimulan. Kaya dapat, para ma-achieve mo lahat ng yan, you need to start at ang sekreto is dapat po consistent long-term investing. Kasi wala namang investment na after 2 weeks, after 2 months, doble na agad yung pera mo. So it has to be long-term. Parang pagtatanim ng mangga, hindi mo naman aasahan na magtatanim ka ngayon, bukas, aani ka na ng mangga, mamumunga na siya. Wala pong ganon. Same with investing, mag-i-invest ka ngayon, dadagdagan mo siya long-term, dun mo talaga makikita yung passive income na kailangan natin at makakatulong para sa atin. Okay? So it has to be long-term. At bago ka mag-start ng kahit na anong uri ng investment, kailangan malinaw para sa'yo kung ano ba yung goal mo, bakit ka mag-i-invest. Kasi hindi po pwede na mag-i-invest ka lang kasi gusto mong kumita. Kailangan, yung mga investment mo, it's anchored with a goal. Ano yung goal mo? Kasi sa bawat goal na yan, may katapat na investment vehicle para mabilis mo ma-achieve yung goal na yon. Halimbawa, ang goal mo pala ay emergency fund. So, ilalagay mo yung pera mo sa savings account, sa bangko, para anytime pwede mo siyang ma-withdraw, very liquid. Home repair, gusto mo palang mas pagandahin ang bahay nyo. So, ilalagay mo siya sa bond fund. Yung bond fund is a type of investment kung saan yung pera natin is nakalagay po sa government securities. So, halimbawa, dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Build, Build, Build program. So kapag ang gobyerno may project na Build, Build, Build program, kailangan nila siyempre ng pondo. Para makakuha sila ng pondo, pwede silang umutang sa foreign banks. Pwede din sa mga local banks. Or pwede silang mag-open ng bond fund sa public para tayong mga Pilipino mag-invest doon sa government at yung pera natin gagamitin nila to sustain their Build, Build, Build program. So in short, sa government ka naka-invest pero ano lang siya, low risk, low lang din yung return. This is recommended for conservative type of investors. Okay? Para naman sa education, para sa iyong anak, kapatid na mag-aaral, so very recommended sa balanced fund naman. Balanced fund is a combination of bond fund and stock fund. Ibig sabihin, portion ng pera mo nakalagay sa government and other portion of your money goes to stocks na sa mga malalaking companies in the Philippines. And for retirement, since matagal pa naman tayo magre-retire, ilalagay mo siya sa equity fund and stocks. Doon mismo sa mga malalaking companies in the Philippines like Jollibee, Ayala, Meralco. And habang ikaw ay nag-iipon, nag-i-invest, huwag mong kakalimutan yung iyong protection. So yung iyong protection, ilalagay mo siya sa insurance and sa healthcare. Okay? So ang gagawin mo ngayon is dapat ilista mo ano ba yung mga financial goals ko. Kasi right after this online class, pwede mong i-avail ang 30 minutes financial coaching para ma-guide ka namin dito, one-on-one siya online, para ma-guide ka kung ano ba yung recommended investment vehicle depende dun sa iyong goal. Okay? Mabigyan ka ng tamang gabay. And pakibasa po kung nasaan ka man ngayon, sabi dito ni Albert Einstein, in the midst of every crisis lies great opportunity. So alam mo ba na meron din palang opportunity ang nadala ang crisis ngayon? Kadalasan lang sa ibang mga tao, hindi nila alam. Kasi hindi sila financially educated. So ano ba yung opportunity? So ito na po yung different investment vehicles that we need to know and understand. So ito na yung stock market investing. So para sa mga gustong mag-invest sa stock market, ginawa po naming very simple yung presentation para mas madali niyong maintindihan because we understand may mga beginners tayo dito. Okay? So it's very simplified para sa inyo. So pag sinabi nating stock market, may dalawang strategies na pwede mong gawin. It could be indirect stocks, pwede ding direct stocks. Dito ka ngayon mamimili kung alin dito yung gusto mong gawin. Depende sa iyong kakayahan. Indirect ba or direct stocks? Okay? Pag sinabi nating stock market, syempre nandito na yung iba't ibang companies in the Philippines listed in the Philippine stock market. Syempre nandiyan si Jollibee. So si Jollibee keep on expanding sa ibang location, maging sa ibang bansa. And then maganda talaga siya.
na mag-invest tayo kay Jollibee, of course. Meron din si Meralco, Philippine Airlines, SM, at marami pang iba. Ngayon, kung mag-i-invest ka sa stock market, halimbawa, invest ka kay Jollibee, you are buying shares of stocks ng mga companies na ito. And magagawa mo siya every 9, mag-o-open ang ating market at magko-close ng 9 AM to 3:30 PM Philippine time. Okay? So, start tayo muna dito sa indirect stocks, okay? Para ma-simplify natin. So, ang indirect stocks po, ito yung tinatawag na secret of the wealthy people. This is known as mutual funds. So, sa mutual funds or indirect stocks, tayong mga investors, pinagsama-sama yung ating pera. May mga big investors, may mga small investors, pinagsama-sama ang pera natin, then we have a professional fund manager. Si fund manager, siya yung full-time, siya yung expert na magda-diversify or mag-i-invest ng pera mo dito sa iba't ibang mga companies na ito. Once kumita na yung pera natin, nag-generate na siya ng return, ibabalik yun sa atin mga investors. Ibig sabihin, wala kang ibang gagawin kundi mag-invest lang, let the fund manager do the work. So itong mutual funds na ito is recommended natin, number 1, para sa mga walang time mag-aral. Kasi kung gusto mo talagang aralin ng buo ang stock market, yes, pwede mo namang aralin. We have classes. Pero kailangan mo ng panahon. Kung wala kang panahon mag-aral, better invest in mutual funds. Number 2, baka yung funds na meron ka ngayon is just enough for you to get started with your investment. So, pwede ka mag-start sa mutual fund muna kasi as low as 1,000 pesos, pwede ka nang mag-umpisang mag-invest. Okay? And number 3, baka naman hindi ka pa expert or wala ka pa masyadong alam how to do the trading. So, pwede kang mag-start din sa mutual fund. So, kung wala kang panahon, wala ka ding medyo malaking kapital and wala ka ding hindi ka pa din masyadong expert, kung lahat ng yun wala ka, okay lang. You can invest sa mutual funds. Okay? Kasi very naman siya, very passive. Low minimum investment requirement of 1,000, meron ka pang fund manager. So, magdadagdag ka na lang. Let the fund manager do the work. I-leverage mo lang yung kanyang time and expertise. Okay? And I suggest na kung ikaw ay mag-i-invest sa mutual fund, you go with the top performing mutual funds in the Philippines. So ito yung mga top performing mutual funds in the Philippines na recommended natin. We have Soldivo Funds, Phil Equity, of course. We also have Atram, Sun Life Asset Management, PhilAm Asset Management, and itong si FAMI, which is ang mutual fund ni Metrobank, partner din natin dito sa IMG. Now, lilinawin ko lang po ha, para sa mga beginners, itong si PhilAm and Sun Life, medyo kilala sila kasi meron silang mga insurance. Pero hindi po yung insurance nila yung partner namin dito, kundi ang kanilang mutual funds, ang kanilang pure investment. Okay? At ito yung benefits mo kung ikaw ay mag-i-invest sa mutual fund. Number 1, it offers diversification kasi kapag nakapag-invest ka sa isang mutual fund account, nakakalat-kalat ang pera mo sa maraming companies. Ibig sabihin, hindi lang sa Jollibee naka-invest yung pera mo. Meron ding SM, Meralco, or sa iba pang mga companies, depende kung saan nila nilagay yung ating fund. Number 2, professionally managed kasi may fund manager. Expert sila dyan and very liquid. Anytime na gusto mong mag-withdraw ng fund, 7 banking days available siya sa iyong bank account. And kung wala ka namang bank account, check siya nakapangalan sa'yo. And it comes in many varieties. Maraming iba't ibang uri ng mutual funds na pwede mong pagpilian depende sa goal mo. Low minimum investment requirements, halagang 1,000 pesos, pwede ka na mag-start. And very transparent. Meron tayo dito mga statement of account na matatanggap mo monthly, meron ding quarterly, and meron ding mga funds na may platform kung saan daily mo siya mamomonitor kung magkano na yung value ng yung investment. So, mas maganda siya. Very transparent, strong track record, safe and secured, approved siya ng government, and of course, gains are tax exempt. Wala siyang tax. Okay? And ito yung mga average earning ng bawat funds. For bond fund, it could earn 6% pataas. Money market, 2%. Stock fund, 18%. Balanced fund, 12%. But then again, since we are talking about mutual funds and stock market, hindi po siya fixed na ganyan talaga ang kanyang earnings every year. Kasi depende siya sa ating market. Ang market natin is fluctuating. Pwedeng magtumaas, pwedeng bumaba. So, depende po siya. Okay, depende siya, hindi siya fixed. And ito naman is ito yung net asset value per share
or performance ng ating mga funds as of March 12, 2020. So kung nakikita niyo dito, itong mga nandito, ito yung mga iba't ibang uri ng funds na pwede mong pagpilian depende sa goal mo. Now dito naman ang kanilang performance. 'Pag green, ibig sabihin kumita ka, nag-gain ka. 'Pag red, medyo down. Medyo may konting losses tayo sa ating fund, pero paper loss lang naman. 'Pag yellow or orange, ibig sabihin break even lang siya, walang nangyari, okay? Now, kapagka down ang market, minsan kasi ang iba is natatakot. Pinu-pull out nila yung kanilang investment. So, dito po lagi nating tinuturo na kapag down ang market, wag mong i-pull out ang investment mo. Kasi lugi ka talaga 'pag pinull out mo 'yan. So, ang gagawin mo 'pag down ang market, it's the best opportunity for us investors to invest more money. Kasi mura ang price per share. So, kung namili ka, marami kang mabibili na shares. Kumbaga, naka-sale ang market 'pag down ito. So, buy more shares kapagka down ang market. Just like today, 'di ba? Sa ngayon, meron tayong crisis na kinakaharap. It's a big opportunity kung isa kang investor na mamili ka talaga ng shares ngayon kasi down pa ang market. We'll never know, baka after how many months mag-recover na yung market, panalo yung investment mo kasi marami kang nabili during these times of crisis. So kung hindi ka pa nakakapag-start ng mutual fund investment mo, start ka during these times kung saan mababa pa yung mga price per share, naka-sale pa, okay? And etong mga 'to, marami kasing puwedeng pagpilian, ayan. Anyway, kung gusto mo namang umattend ng mutual fund training lang talaga siya, 2 hours, puwede kang umattend sa ating next class para mas lalo mo makilala yung mga funds na meron tayo dito at mas makapili ka kung ano ba yung gusto mong pag-investan, okay? Now, dito naman tayo sa direct stocks investing and trading. Now, si IMG is in partnership with one of the most advanced trading platform in the Philippines, itong si MyTrade by Abacus Securities. So ito yung platform na partner namin na kung saan kung gusto mong mag-trading, ikaw yung mag-buy and sell ng sarili mong stocks, so ito yung i-open mo. And para maka-open ka nitong platform na ito, ang kanyang initial requirement is 10,000 pesos. Yung 10,000 pesos na yun na yung magiging buying power mo para makabili ka ng mga stocks na gusto mo. Then siyempre 10,000 pesos medyo maliit lang yun, dagdagan mo naman para mas marami kang mabili, 'di ba? Kasi for example, mag-i-invest ka ng Jollibee, hindi ka naman makakabili ng isang stocks lang ng Jollibee. Meron siyang tinatawag na board lot or minimum number of shares na kailangan para mabili mo yung stocks na yun. So halimbawa for Jollibee, hindi ko na-check ha kung magkano yung price, I think nasa 130 ata, 135 today or 130. Check ko. Let's say 135, parang 135 yung check ko kanina. Then ang kanyang minimum number of shares kasi na required para makabili ka ng Jollibee is 10. So 135 times 10 equals eto 1,350. So ibig sabihin ito yung fund na kailangan mo to buy the minimum number of shares ng Jollibee. Tas kung gusto mo mas marami, so dapat marami ding laman yung iyong account, marami kang buying power, magdagdag ka ng maraming funds. Kasi halimbawa gusto mo din mag-invest pa pala ng SMPH, ang SM Prime Holdings ngayon yung last check ko I think nasa 26, sabihin na lang nating 30 times minimum number of shares niya is 100. So times 100, kailangan mo ng 3,000 pesos para makabili ka ng SMPH. And what if gusto mo mas marami kang mabili, gusto mo mas marami kang makuha ng mga stocks. So ibig sabihin, kailangan mo ng marami ding kapital. Dagdagan mo yung iyong 10,000 pesos. Okay? Ganun siya sa direct stocks. And dito po, lilinawin ko lang, sa direct stocks, wala kang fund manager. Ikaw yung sariling gagawa, do it yourself siya. So ito yung pinili mo, ikaw yung magba-buy and sell ng stocks na gusto mo. Gagawin mo siya from 9 AM to 3:30 PM Philippine time. Okay? Do it yourself. Bahala ka na. It's your responsibility kung ano yung mangyari sa stocks mo. Ikaw na yung bahala diyan. Ikaw na yung bahala mag-control ng emotion mo kasi naka-direct ka. Okay? So yun po yung sa investing natin. And now, kapag siyempre marami na tayong investment, wag din natin kakalimutan yung ating proteksyon. So we need to learn also about life insurance. So ito yung concept ng life insurance. Ikaw ito, si breadwinner, you're working so hard for your family para maipunta sila dun sa komportabling buhay. Pero ang challenge dito is paano pag dumating ang araw na si breadwinner ay kinuha po ni Lord.
So wala nang tutulak dun sa family papunta sa komportableng buhay. Ang mangyayari dito sa family, gugulong na siya pabalik dito sa poverty line. And this is where the purpose of insurance comes in. Pag may insurance ka na iniwan dun sa family mo, yun yung sasalo para manatili sila dun sa komportableng buhay. Kung may anak na nag-aaral, makakapag-aral pa rin sila hanggang sa makapagtapos. At bago ka start ng kahit na anong uri ng life insurance, kailangan alam mo din kung magkano ba yung sapat na insurance para sa family mo. Kasi meron po tayo ditong tamang computation. So income replacement equals insurance. That's monthly income times 12 to get your annual income times 10. Halimbawa, ikaw ay kumikita ng 20,000 kada buwan. Times 12, so ang income mo sa isang buong taon is 240,000 times 10, that's 2.4 million. Ibig sabihin, ito yung insurance na dapat meron ng isang taong kumikita ng 20,000 kada buwan. And kapag meron kang ganyan kalaking insurance na iniwan para sa family mo, kailangan po i-educate natin yung family mo kasi hindi naman pwede na pag nakatanggap sila ng ganyan kalaking halaga, what if shopping lang nila lahat? So naubos lang din yung 2.4 million. So dapat i-reinvest nila, i-apply nila kung ano yung matututunan nila dito sa IMG. Let's say, ni-reinvest nila ang 2.4 million kahit sa conservative na lang na investment, 10%. So 10% ng 2.4, that's 240,000. Divided by 12 months, that's 20,000 pesos. Katumbas ng income ng breadwinner na kinuha ni Lord. So kahit nandun na siya sa heaven, yung family na naiwan sa lupa, continue pa rin yung buhay kasi sapat yung insurance na iniwan niya. Katumbas talaga ng kanyang monthly income. Okay? And to know more about life insurance, meron din tayong workshop para dito. And about long-term healthcare naman, tayong mga Pilipino napakasipag, kayang magtrabaho from 21 hanggang 60. Minsan higit pa. From 21 to 60 nagtatrabaho ka, pwede kang mabigyan ng company mo ng short-term healthcare. Benefit mo as an employee. Pero lagi po nating tatandaan na yung short-term healthcare is just only temporary. Pag edad mo ng 61 and beyond, wala nang kahit na anong short-term healthcare na magko-cover sa'yo. Kasi dito sa Pilipinas, lahat ng short-term healthcare limited lang hanggang 60. Based on reality, di nyo ba napapansin pag edad ng 61 and beyond, dun maglalabasan yung mga sakit. Dun natin mas kailangan ng healthcare. Pero wala na tayo kasi yung short-term healthcare limited lang hanggang 60. Ironic, 'di ba? Baliktad. Kung saan mo mas kailangan, dun ka naman mas wala. Kaya dito mo ma-appreciate yung kahalagahan ng pagkakaroon din ng long-term healthcare. Kasi yung long-term healthcare, yun yung magagamit mo kahit mag-edad ka pa ng 61 beyond. So, yun yung ating magagamit for our senior years. And sabi dito, hindi mo daw kailangan ng long-term healthcare kung sigurado ka na sa buong buhay mo, hindi ka talaga magkakasakit. So, wala namang robot dito, lahat tayo pwedeng magkasakit, mas mabuti na tayo ay prepared. Meron tayong long-term healthcare. And yung benefit po natin sa company, kahit gaano pa yan kalaki at kaganda, hindi mo yan madadala pagdating ng retirement. Kaya kailangan mo pa din ng long-term healthcare. Plus, wag mo ding iasa sa government yung iyong healthcare needs. Kasi kahit sabihin po natin na sa Pilipinas may PhilHealth, yes, may PhilHealth sa Pilipinas, pero yung PhilHealth po, hindi naman siya sapat. Minsan reimbursement lang, minsan discount sa gamot, so hindi niya kayang i-cover talaga yung kabuuan ng iyong healthcare needs. And ito pa masaklap, wag po nating iaasa sa ating mga anak or sa kahit na sinong tao yung ating buhay pagdating ng araw na tayo ay tumanda na. Kasi pag iniasa mo sa kahit na sinong miyembro ng pamilya mo yung buhay mo, parang sinira mo na din yung X-curve nila. Hindi sila makakapag-ipon, tapos mapupunta sila sa sandwich generation kasi naging pabigat tayo. So since nalaman na po natin na kailangan pala natin paghandaan ng ating future, gawin natin para hindi tayo maging pabigat sa kahit na sinong miyembro ng ating pamilya. Okay? So this is you. What if kunin tayo ni Lord ng maaga, hindi tayo exempted dyan? Who will take care of your family? Sino yung mag-aalaga sa pamilyang maiiwan mo? Ang solusyon, life insurance. Pag mabuhay naman po tayo ng mahaba, para hindi tayo aasa sa kahit na sinong tao, kailangan marami kang investment and long-term care. Okay? So, si life insurance, investment, and long-term care, ito yung tatlong major financial needs na dapat meron ka. Dapat meron ka para mabuo mo yung iyong financial house and dapat maikumpleto mo ang iyong financial plan. Dapat at least meron kang long-term healthcare, permanent at pang sarili mo na kaya kang i-save
pagdating ng 61 and beyond. And kailangan meron ka ding life insurance for your family. Dapat meron kang emergency fund at dapat marami kang investment na nag-generate ng continuing passive income, hindi nauubos. Pwede mo pang ipamana. Okay? Again, kailangan mo ng long-term healthcare, kailangan mo ng life insurance, kailangan mo ng investment and emergency fund. Now, since tinuturo po natin lahat ng ito, we also recommend a product na solution doon sa iyong three major financial needs. So, ang pinaka-recommended natin dito as your level 1 investment ay itong si Kaiser Ultimate Health Builder. Isa po siyang 3-in-1 savings program na long-term healthcare. Hybrid siya na long-term healthcare kasi meron siyang healthcare na lifetime, meron siyang life insurance, meron din siyang halong investment. Kaya siya tinawag na level 1 investment natin na recommended. And itong si Kaiser is ang healthcare provider ng ating Senate and House of Representatives dito sa Pilipinas. Okay? Ang kagandahan po ni Kaiser is 7 taon ka lang mag-iipon, 7 years lang. After 7 years, lifetime na ang ating healthcare. So halimbawa dito, 7 years ka lang mag-iipon. Ang standard plan is itong K100, 58,821 sa isang buong taon. Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas, depende sa kakayanan ng tao. And ang total pala ng naipon mo sa loob ng 7 taon is 411,750. Kapag nakapag-ipon ka na ng 1 year sa Kaiser Savings mo, may mga benefits na mag-a-activate. Number 1, annual physical exam. Importante yan. Kailangan i-avail mo yan para of course, alam mo yung status ng iyong health. Magpa-annual physical exam ka. Kasama dyan ang urinalysis, CBC, stool exam, x-ray. Yan, libre. Okay? Dental benefits, magpabunot ka ng ngipin, magpapasta, magpa-cleaning, unlimited. Sa lahat ng mga accredited hospitals and clinics ni Kaiser, libre. Kapag na-confine sa hospital, meron kang allowance na 1,000 pesos per day pangbayad sa iyong room and board. Meron ka ding annual benefit limit na 60,000 pesos kapag na-confine. Yun yung pwede mong magamit pang bayad sa hospital. So, ibig sabihin, kahit wala kang cash, makakapasok at makakalabas ka ng hospital kung meron kang healthcare. So, magagamit mo si Kaiser. Number 6, waiver of installment due to death. What if 2 years ka pa lang na nag-iipon? Sa di inaasahang pagkakataon, kinuha po tayo ni Lord na matay. Ang mangyayari, automatic fully paid yung 7 years. Since 3-in-1 siya, yung insurance matatanggap ng family mo. Yung beneficiary, sinulat mo upon application. Ang natira na healthcare at investment, yun yung matatransfer doon sa iyong beneficiary. Kapag na-transfer na siya sa iyong beneficiary, sila na yung mag-enjoy sa iniwan mo na healthcare benefits at magwi-withdraw sa investment portion nito. Ibig sabihin, pwede mo po siyang ipamana. Kapag hindi naman namatay na aksidente siya, naputulan ng isang arm, 50% ng insurance matatanggap ni plan holder. Pag 2 arms ang naputol, 100% ng insurance matatanggap ni plan holder. Pwede din siya combination ng paa at kamay. Pag under investigation, 6 na buwan, di na talaga niya kaya magtrabaho kasi permanent disabled na siya, automatic fully paid ang 7 years. Hintay na lang ng maturity para makuha yung investment. And ang insurance na matatanggap ng family kung namatay si plan holder due to normal death ay 450,000. Pag aksidente naman yung cost ng pagkamatay niya, times 2, 900,000. Ngayon, tapos ka nang mag-ipon ng 7 years. Congratulations, fully paid ka na. Starting on the 8th year onwards, dito na mag-uumpisang tumubo. Yung pera mo ng tigti 10% compounded annually kasi naka-invest din po siya sa diversified investment. Ngayon, 1 to 7 years, hindi mo nagamit ang healthcare mo kasi meron kang short-term healthcare sa company or baka naman healthy ka or bata ka pa. Very good, congratulations. Kasi pag hindi mo siya nagamit due to confinement sa unang 7 taon ng pag-iipon, meron kang bonus na nagkakahalagang 350,000 pesos. Pero kapag nagamit mo siya due to confinement kahit isang beses lang sa unang 7 taon ng pag-iipon, wala na din yung bonus. Kasi bonus lang siya kung nanatili kang healthy or hindi mo talaga siya nagamit due to confinement sa first 7 years. Okay? And 7 years ka lang mag-ipon, 13 years of waiting, total 20 years. After 20 years, ang total ng pera mo is magiging 1.1 million. This is good as cash. Pwede mo siyang i-withdraw
Pero wag mong ubusin kasi as long as meron siyang fund, it will continue to grow earning passive income. Pag edad mo ng 60, meron kang 6.4 million. Age of 65, meron kang 10.4 million. Ayan, and this is for your level 1 investment pa lang. Ang purpose talaga nito is para meron kang long-term healthcare, pero dahil since meron naman siyang investment, pwede mo din siya ipandagdag sa iyong retirement fund. Okay? And ang kagandahan, don't worry po kasi itong yung ipon na walang tapon dahil lahat ng mga hindi mo nagamit na mga benefits will be convertible into cash. Bibigay sa'yo, idadagdag upon maturity. Okay? So ito yung recommended level 1 investment. So, ang pwedeng kumuha nito is from 10 years old hanggang 60. Kung ikaw ay 10 to 40 years old, pwede kang mag-umpisa sa 2,647 and up. Pag 41 to 50 years old naman, nasa 3,500 na sila pataas. Pag 51 to 60, since pa-retire na, doon na sila sa 4,412 pataas. So kung bata pa, yun talaga yung best time mag-start mag-ipon kasi mas mahaba pa yung time, mas malaki yung return of investment, at the same time, mas mura pa. Okay? Now, we need to build your future. So start with your level 1 investment, long-term healthcare, life insurance, and of course, mutual funds and stocks. And ngayon, dito na tayo sa era of informed consumers. So ang mga tao po ngayon is mahilig na sa do-it-yourself. Halimbawa, magpapabook ng ticket sa eroplano, ang iba is hindi na pupunta sa mga travel agency, online na lang. Ang iba din is mahilig na sa mga membership like 7-Eleven, SNR, SM Advantage Card para maka-earn ng discount. Yun yung bago ngayon, di ba? Sa mga ganyang industry. Dito naman po sa financial industry, ito yung concept ng IMG. Get educated sa lahat ng aspeto ng personal finance. Kumbaga yung platform ni IMG is nagtuturo sa lahat ng aspeto ng personal finance, hindi lang yung investment, hindi lang insurance, hindi lang ng healthcare, kundi lahat ng gusto mong matutunan, pwede mong matutunan dito. Maraming classes na pwede mong atinan. And number 2, kapag natuto ka, i-apply mo din. Kasi sayang yung 2 oras na nakinig ka sa class na ito, tapos hindi mo din naman pala i-apply yung natutunan mo. Ang kagandahan po, pag i-apply mo na yung natutunan mo, you have access sa hundreds of financial products and services inside IMG. Plus, makaka-attend ka pa sa mga higher series of classes, alin man doon yung pinaka-interest mo. Halimbawa, investment pala yung interested ka. So, dun ka mag-a-attend sa mga mutual fund topics and stock market. Kung gusto mo naman mas matuto pa more on insurance, you can attend insurance class. So marami kang pwedeng matutunan, and you can also save money on various products and services. So you can learn and earn in the financial industry. So dito po sa IMG, it's a combination of DIY, ibig sabihin do it yourself, kasi ikaw yung money manager sa sarili mo, plus we are also in a membership. So kung po ng ibang mga membership platforms sa Pilipinas like SM Advantage Card, Happy Plus, kay Jollibee, meron ding Suki Card sa Mercury Drug, SM Advantage, ayan, SNR, and aling po rin naman kay Pure Gold. Now, here in IMG, ito naman ang ating preferred card. So ito yung harap, ito naman yung likod, at ito yung gagamitin mo kung gusto mong mag-avail ng mga benefits mo dito sa IMG. And meron po tayo ditong 30 benefits na pwede mong i-avail, depende na sa'yo kung alin dito yung gusto mong unahin. So, sobrang dami po niya, 30 benefits. So, tulungan niyo muna po ako mag-inhale and mag-exhale kasi sobrang dami. Ayan, so start tayo sa benefit number 1, free financial seminars and workshops. Automatic, pag naging member ka ng IMG, you will have access sa lahat ng mga classes natin dito, all for free. Yung mga nakikita niyong binabayaran ng mahal sa labas dito sa IMG, yung professional fee ng mga speakers natin dito is libre na para sa atin. Okay, number 2, free financial check-up para ma-check ang status ng finances mo. You can undergo financial check-up. And pwede mo din po itong i-avail kahit hindi ka pa member ng IMG. Magpa-schedule ka lang. Number 3, gusto mo namang maging isang licensed financial educator, IMG is in partnership with registered financial planner kung saan, kung member ka ng IMG at gusto mong mag-take ng license dito, instead of paying 5,000 pesos, 1,500 na lang. May discount, sobrang laki. Kapag ikaw ay nakapasa, then you will become an associate financial planner. And number 4, automatic, kapag member ka ng IMG, magkakaroon ka na ng 100,000 free personal accidental insurance. Pwede mo din siyang i-upgrade up to 300,000. And number 5 is ito naman sa Fidelity Life.
Kung gusto mo siyang i-activate, magdadagdag ka lang ng 500 pesos on top of your membership. 'Pag activated na siya, then covered ka na ng 50,000 micro insurance. And vision care, ito pinakamagandang benefit din kasi kapag member ka ng IMG, libre ang 2 frames sa isang taon, care of De Los Reyes Optical. Yung babayaran mo na lang po is yung discounted na lang na lens. And papakita mo lang doon yung iyong voucher na member ka ng IMG. And next is itong si Kaiser. Kaiser po, meron siyang mga clinic sa iba't ibang location. Meron din sa mga SM malls. Ngayon, pag member ka ng IMG, unlimited yung consultation mo. Kahit araw-araw ka magpakonsulta, libre, wala siyang bayad. And meron pa din siyang 20% discount na pwede mong ipagamit sa iyong immediate family member para naman sa mga laboratory. Ipapakita mo lang ang iyong Kaiser eHealth card. Number 8, para maumpisahan mong ma-build ang iyong financial foundation, nandyan yung access mo sa Kaiser 3-in-1 savings program. I-avail mo yan kasi yun yung recommended benefit number 8 mo. Number 9, gusto mong ma-avail or makuha yung sapat na insurance na kailangan mo para sa pamilya mo, we have access to Most 18, one of the most affordable life insurance in the market. So halimbawa ako, nasa 20s pa naman ako ngayon, nagbabayad lang ako ng 5,000 pesos in 1 year, and then covered yung family ko ng 1 million life insurance. Kung gusto ko siyang gawing 2 million, so ita times 2 ko lang yung premium. Sobrang mura lang niya kasi member ako ng IMG. Ganun din yung mangyayari sa'yo. Kung gusto mong mag-avail ng life insurance at its most affordable price, mag-member ka ng IMG kasi dito wala kang agent, direct access ka. And number 10, mutual funds. Gusto mo na mag-invest. Ang kagandahan po as a member of IMG, naka 0% entry fee tayo. Ibig sabihin, kapag nag-invest ka, alinman dito sa mga top performing mutual funds in the Philippines, walang kaltas ang pera mo. Mag-invest ka man ng 1,000, 5,000, or kung magkano man yan, buong buo yung pera mo, mabibili ng shares. Pero kapag hindi ka member ng IMG, yes, pwede ka naman dumiretso sa mga mutual fund companies na yan. Nandito lang sila sa Makati, around Ayala. Pwede ka doon mag-open mismo, mag-direct ka, pero every time na ikaw ay magdadagdag, meron siyang kaltas. Kasi hindi ka member ng IMG. So isa yun sa pinakamalaking privilege natin na kapag member ka sa investment mo pa lang, buong-buo talaga siya. Mabibili ng shares, walang kaltas. So, isa yun sa magandang benefit. Number 11, kapag member ka ng IMG, automatic magkakaroon ka na din ng sarili mong mutual fund account. Yung 1,000 pesos doon sa iyong membership fee, yun yung magiging initial investment sa iyong mutual fund under Soldivo Funds, one of the most recommended mutual fund in the Philippines. Now, kapag naka-invest na doon yung pera mo, 1,000 pesos, ikaw na yung bahalang magdagdag anytime. Okay? Number 12, gusto mo mag-trading. Ikaw yung gustong mag-buy and sell ng stocks. We have MyTrade. Pwede mo siyang i-open. Number 13, kung gusto mong magpa-ozone therapy, meron din tayong discount. 14, gusto mong gumawa ng sarili mong website, we have free domain for digital marketing tools. 15, discount sa mga non-life insurance, insurance ng bahay, ng kotse, ng cargo, meron ka ditong discount. Okay, kung kukuha ka ng car insurance, kung magkano yung commission ng agent, yun yung magiging discount mo. Pero kung magre-refer ka naman, since member ka ng IMG, yung kaibigan mo kumuha ng insurance ng kotse niya dito, marami yan, pili lang siya. Pag nagbayad na siya, meron kang referrals commission. Same with real estate companies na partner natin. SMBC, Ayala Land, DMCI, Vista. Kung kukuha ka dito, meron kang discount. Kung magre-refer ka, meron kang referrals commission. And Haven of Infinity naman, for Memorial Garden, meron din tayong discount. 18, 19, 20, 21, more on mga special courses, may discount din po tayo. Kung gusto mo magsulat ng libro, i-publish sa National Bookstore, meron tayong book writing. And marami pang iba. Then 22, gusto mong mag-enroll sa Informatics College, may 10% discount tayo sa tuition fee. Pwede mo din siyang ipagamit sa iyong immediate family member, 10% discount sa tuition fee. And then number 23, Everest, ito naman is para sa memorial service, para siyang St. Peter, ganun po. St. Peter, pero pay later siya. Okay? 24, pag marami ka ng assets, syempre, di naman natin yan madadala sa langit, pero pwede nating iiwan sa ating family member. So, itong si IMAX, meron siya ditong service na in-offer sa atin at a discounted price kung saan tutulungan nyo how to preserve our assets para hindi siya
mas subject sa malaking estate tax pagdating ng araw. 25, auto program. Gusto mong bumili ng car, any brand of car, basta brand new, naka-dealer's price tayo dito. Kung magkano yung commission ng agent, yun din yung magiging discount mo sa kotse na kukunin mo. Then 26, meron tayong mga discount sa Globe, pero konti lang. And 27, if you want to earn additional income, meron din tayo ditong entrepreneurship program na pwede mong gawin para pag nag-earn ka ng additional income, marami kang pang-ipon, marami kang pang-invest, and travel the world. Sa IMG po, meron tayong travel. So ngayon lang medyo na-stop kasi may mga travel ban, pero pag okay na lahat, pwede na tayong bumalik sa pagta-travel. So yung travel po natin dito, it comes with a big event sa ibang bansa. So meron siyang convention kung saan ina-attend na namin yon, or kung ikaw gusto mong mas matuto pa, pwede kang umattend kung saang bansa man tayo pupunta. Doon sa convention na yon, doon nagkakaroon ng mga updates about stock market. Doon din nagtuturo everything about finance, entrepreneurship, and basta more on investing. Okay, so kung gusto mo, it's very good experience na maka-attend ka din ng benefit number 28 na yan. Then, world-class recognition at free short-term healthcare sa lahat ng gustong gawin ang mission side ng IMG. So, total 30 benefits. Depende na sa'yo dito kung alin dito yung gusto mong unahin. Basta na, pag naging member ka ng IMG, maa-avail mo lahat ng mga benefits na yan. Yung mga discounts and access for only 5,500 one-time membership. So, sa mga benefits na yan, syempre, yung pinaka-recommended natin na i-avail mo, aside sa mutual funds, is of course, yung iyong benefit number 8, yung iyong Kaiser, para mabuo mo yung financial house mo. And kapag nagbayad ka na ng 5,500, ang mangyayari is ang 1,000 pesos mapupunta sa iyong mutual fund. Then, meron ka pang 100,000 personal accidental insurance plus the rest of the benefits. Sobrang dami. And magkakaroon ka din ng access mo sa online account. Dito sa iyong online account, meron kang username and password. Diyan mo makikita ang yung mga virtual card na magagamit mo once gusto mong i-avail yung mga benefits. And nandyan din ang iyong dashboard. So dito sa dashboard, nangunguna dyan ang iyong mutual fund account sa Solivo Funds. Dito mo makikita kung ilang number of shares ang nabili ng iyong 1,000 pesos. Kung gusto mong i-check ang status ng iyong investment, i-click mo lang ang view portfolio, and then meron na ding option dyan kung gusto mong magdagdag anytime. So anytime, anywhere, pwede ka makapag-invest kahit nasa abroad ka pa, as long as meron ka nitong platform. And kung gusto mong i-activate ang 50,000 micro-insurance, magdagdag ka lang ng 500, click mo lang itong view policy para mabasa mo ang kabuuang policy ng iyong Fidelity Life Insurance. Access mo sa Everest, nandiyan na din. Free na 100,000 personal accidental insurance, nandiyan na din siya. I-click mo lang ang view policy para magdagdag ka ng beneficiary. And of course, dito sa iyong free voucher, kung gusto mong i-avail, ang libreng 2 frames sa isang taon, i-download mo lang ang voucher para ma-print mo ito. Ganun din para sa yung Kaiser e-health card, gusto mong magpa-check up sa Kaiser Clinic, i-download mo lang ito para ma-print mo din siya para ma-avail mo yung benefit. Gusto mong gumawa ng website, meron din tayo ditong access for Dominate tool, and kung naumpisahan mo nang mag-ipon para sa yung level 1 investment with Kaiser, diyan din lalabas ang iyong access para anytime pwede mong mabasa yung iyong policy at pwede mong ma-monitor yung iyong ipon. Okay? So, ang mangyayari po, this is you, a member of IMG, at magkakaroon ka ng access sa lahat ng mga major providers na ito nang wala kang agent. Direct access ka, kaya siya mura and discounted. And sa lahat ng mga benefits na yan, ang recommended natin na i-avail mo is yung iyong Kaiser para mabuo mo yung iyong financial house. Kasi at the end of the day, ang pinakakailangan naman talaga natin is makaipon, makapag-invest ng tama. So kapag member ka ng IMG, recommended i-avail mo si Kaiser para at least meron kang long-term healthcare, meron ka na ding life insurance, meron ka pang halong investment, and then dagdagan mo na lang yung investment mo, pwedeng sa direct stocks, pwede ding sa mutual funds. And para magawa mo yan, kailangan you also need to increase your financial knowledge and cash flow para tuloy-tuloy. Okay? So yun yung ating recommended. So do you like what you have learned today? Marami po ba tayong natutunan? So I hope marami. So these are the steps that we need to do. Kung sa tingin mo nakatulong sa iyo ang platform ni IMG at sa tingin mo
makakatulong sa'yo yung mga benefits na pinakita ko kanina, you may register as an IMG member para ma-avail mo yung mga benefits mo and makapag-start ka na makapag-invest at makapag-aral pa deeper about investing. And step 2, kung sa tingin mo is makakatulong sa'yo ang pagbuo ng financial foundation, makakapagbigay sa'yo ito ng peace of mind para sa sarili mo at sa pamilya mo, you can start saving with your level 1 investment, yung iyong Kaiser, kasi benefit mo naman yan. Number 3, you may attend a faster school orientation para mas lalo mong ma-appreciate ang membership mo dito sa IMG. Kasi po, kung gusto mo talagang makapag-ipon at makapag-invest ng tama, dapat meron kang environment na nagsusuporta doon sa goal mo na makapag-ipon at makapag-invest. Dahil kung ang goal mo ngayon is makapag-ipon pero yung environment na meron ka, mga kaibigan mo is wala namang hilig sa pag-ipon at pag-i-invest, mahihirapan ka. Dapat you have to belong yourself to a community that supports your goal. And that community is inside IMG. So aside sa pagiging isang broker po namin dito sa IMG, meron din tayong community dito na siyang tutulong sa'yo para mas lalo mong maintindihan yung tungkol sa pag-i-invest. Kasi how would you feel na you belong to a community na ang pinag-uusapan ay ang galaw ng market, community na pinag-uusapan ang shares ng mutual funds every day at ang iba pang mga investment. So 'di ba mas maganda 'yon, if you have that community that supports your goal, malamang mas marami kang matututunan at mas mai-encourage ka pa na mag-invest palalo and ma-achieve yung iba mo pa ding mga goals. Alright? So if you think that that community inside IMG could help you achieve your financial goals, you can register as an IMG member. Alright? So ngayon po, I'm happy to answer all your questions. Kung may mga tanong kayo, feel free na mag-chat sa ating chat box at sasagutin po natin lahat ng mga tanong nyo. Okay? So sino po dito yung gustong magtanong? We have 11 participants on the other line. Sige, mag-chat lang po kayo kung sino yung gustong maunang magtanong. Sige po, feel free na mag-chat sa ating chat box kung ano yung inyong mga questions para masagot po natin lahat. Okay? Sino yung gustong magtanong? Any question dun sa ating mga benefits or sa tingin mo makakatulong ba yung mga benefits natin or na-meet ba natin ang inyong expectation? Sabi dito ni Miss Giselle Ligaspi, Ma'am, even nasa abroad. Yes po, even nasa abroad. Yes. Sorry, boy pala siya. Hello po. So even nasa abroad, yes po, walang problema. Pwede ka pong mag-avail ng insurance. Bakit? Kasi here in IMG po, we are already in the e-commerce na po kasi tayo. We are in a new industry kung saan anything na gusto mong i-avail, be it insurance or healthcare investment, pwede mo siyang ma-avail online. Okay? So para ma-avail mo siya, online po yung ating application. So ano po ba yung specific, yung Kaiser po ba? Ilang taon na po ba kayo para maipakita ko sa inyo sa screen yung para sa inyong Kaiser savings? 38. Ay, bata pa. Sige po. Kukunin ko muna dito yung aking slide for Kaiser. Then I'm gonna show you yung inyong para sa 38 years old. Para naman po sa iba, sige po, feel free lang na mag-chat sa ating chat box kung ano yung inyong mga tanong while ako ay mag-pull up muna nitong Kaiser. Okay po, sige. Mag-chat lang kayo dyan kung ano ang inyong mga possible questions. Sige po, chat lang kayo dyan para sa inyong mga tanong para masagot natin mamaya. Okay. 38 years old. So dahil 38 years old po kayo, congratulations. Kasi ibig sabihin, pwede pa kayong mag-avail ng Kaiser. Kasi yun nga, ang pwede lang kumuha is from 10 years old hanggang 60 and 6 months. Pag mga nasa 61 na sila and above, hindi na talaga pwede. So ngayon, papakita ko sa inyo dito yung para sa edad na 38 years old.
Yan. Okay, nakikita na po ba? Paki-check, ayan. Check ng ating support. Alright, nakikita. So since 38 po si Sir Josel, 38 years old, ding, 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 38, yan. So para po sa 38 years old, pwede kayong mag-start dito sa minimum plan, that's K45 pataas. Ang K45 po natin is 2,647 per month, pero kung ang ano niyo naman, pwede po kasing depende sa inyong budget. Halimbawa, kung ang budget niyo is 3,000 per month, you can go with K50 kasi 29 siya, 300 lang yung difference nung nauna. Then kung gusto niyo naman dun sa standard plan, kasi meron din tayong 3,500, meron ding 4,400. Ayan, pwede pong 3,500 per month, pwedeng 4,500 per month, pwede din pong dito sa standard na K100, that's 5,882 per month. So example lang po, dito tayo sa standard. So sa Sir Josel ay 7 taon mag-iipon. 38 ka po ngayon, at the age of 45, tapos mo ng pag-ipunan si Kaiser. Dahil nasa abroad ka, so most likely, hindi mo pa magagamit yung mga benefits. Pero pag umuwi ka po ng Pilipinas, pwede mo siyang magamit. Okay? So since nasa abroad ka po, so example lang, hindi mo nagamit yung iyong benefits sa unang 7 taon ng pag-iipon, intact lang yung bonus. Yun yung kagandahan doon. Intact lang yung bonus mo. So after 20 years, ikaw ay 58 years old, lahat ng hindi mo nagamit na benefits, ibabalik sa'yo good as cash. So meron kang 1.1 million. Pwede mo siyang i-withdraw po, pero wag mong ubusin. Kasi at the age of 60, meron kang 1.4, at the age of 65, meron kang 2.2 million for your level 1 investment. Tapos dagdagan mo na lang siya for your mutual funds. Okay po? Ayan. Tapos dito, Sir Josel, pwede mo siyang pag-ipunan ng monthly, pero kung gusto mo ng discount para at least makasave ka sa mga charges sa remittance, pwede pong quarterly, makaka-discount ka ng 300. Pag semi-annual, discounted naman siya ng almost 1 month. Pag annual naman yung pipiliin mo, discounted ka ng exactly 2 months. So malaking bagay din yung 2 months. Pang-invest mo na lang yung sobra. Ayan. Okay po. Then next dito na tanong is from okay, yung membership fee po is 5,500, one time, lifetime. Then kung gusto mo nang mag-invest sa iyong Kaiser, pwede mo naman siyang ipagsabay. Yung Kaiser mo and then ang iyong membership fee sa IMG. One time lang, 5,500. Now, para po sa membership, ang process dito is online. Magbibigay kami sa inyo ng link para click nyo yung membership link na yon. Then, if fill in nyo yung mga information na kailangan, then for the payment, pwede pong remittance, since nasa abroad. Pwede din pong bank deposit, pwede ding bank transfer sa IMG bank account. Kapag na-deposit mo na sa IMG bank account, sabihan mo po kami para matulungan namin kayong mai-upload ito sa inyong online application. Kung ipagsasabay mo naman ang iyong Kaiser at ang iyong membership, pwede din po sa isang resibo na lang. Pwede yon. Okay? Ayan. And then next dito, yes po, isa-send namin sa inyo. So, sa email na lang siguro, or pwede nyo po akong i-chat sa Facebook. I-flash ko dito ang aking Facebook account para ako ay inyong ma-chat kung may mga possible questions pa kayo. Yung iba po, may mga tanong. How about others? May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Sigurado. Ayan po, wala kayong tanong? Okay, flash ko muna dito sa screen para ma-add nyo ako sa Facebook. Tapos, kung gusto niyo pong i-avail ang ating 30 minutes financial coaching para at least guide kayo, mas lalo niyo pang maintindihan, Sir Josel, pwede niyo akong i-message para we can schedule you for a 30 minutes financial coaching mamaya or pwedeng bukas para ma-guide namin kayo. Baka meron pa kayong mga tanong. Same with others po, kung meron kayong mga tanong. Ayan. Then, I also have a Facebook channel, YouTube channel. Nandun yung aking mga tutorial how to invest online, how to add investment on your mutual fund, or kung gusto mo pang mag-open ng mga multiple accounts sa mutual funds, nandun din po ang aking mga tutorial. You can visit my YouTube channel, Grace Cardenas po. Okay? Ayan. So, any question pa? May mga tanong pa ba kayo? Wala nang tanong? Yes po, dun sa stocks natin, meron tayong classes. So, every Sunday, 9 p.m. Philippine time, yun yung ating workshop. And then, kapag ka Wednesday naman, 9 p.m. din Philippine time,
Doon naman yung ating mga higher series of classes like, yes po, tama, Grace Cardenas. So kapagka Wednesday, doon yung matututunan yung mutual funds talaga, 2 hours, stocks, 2 hours, and iba pang mga higher series of classes. So every week po yun. Okay? So every week. How about yung iba po? Marami po ba tayong natutunan? How about dun sa mga benefits or opo, sana noon pa kayo nag-join. Pero okay lang, saan po ba kayo ngayon located? Okay lang po 'yan, Sir Josel, kasi Abu Dhabi. Okey, buti nakapasok kayo. Ayan, kasi yung iba wala ding access sa ano, walang access sa online ano, video. Sige, okay lang po. Ayan, so start tayo ng mas maaga po ha, Sir Josel, since ano, sana dati pa. So since ngayon niyo nakita, start tayo. Okay? Tas meron pala dito, then may tanong kami, dun na lang kami magda-direct magtanong. Okay po, Sir Edelmar from QC. Sige po, chat niyo na lang ako, okay? Then sabi dito ni Samuel Bona, may fees po ba ang online classes? Okay, so para po sa ating mga online classes, for now, since naka-lockdown tayo, wala po siyang requirement. So kahit hindi ka pa member ng IMG, pwede kang mag-attend while naka-lockdown tayo. Pero 'pag wala na pong lockdown, hindi na siya open to all, exclusive na siya sa lahat ng mga members na lang. Kasi yun yung benefit number 1. Okey po. Sana laging lockdown. Ayun po, so yun. Habang naka-lockdown tayo, take that as an opportunity para kayo ay matuto. Okey po, so yun siya. Yan, so attend po tayo Sir Samuel ha. Kung sino po yung nagbigay sa inyo ng access dito sa ating online class, baka nakita niyo siya sa page, may ka-chat kayo na page or tao mismo na nagbigay sa inyo ng access dito, balikan niyo po sila tapos sabihin niyo na i-add kayo doon sa aming Savers and Investors community. Kasi doon may mga trainers tayo doon na magbibigay sa inyo ng gabay pagdating sa investing. Okay po, para at least meron kayong community na kayang suportaan kung ano man yung interest niyo pagdating sa pag-i-invest. Okay po, wala na po ba tayong tanong? Okay, so I think wala ng tanong, sa Sir Josel lang ang nagtanong. Pa-add na lang po sa Facebook para tayo ay makapag-schedule ng financial coaching. Right, very helpful. Yes po, very helpful talaga siya kasi share ko lang din 'no, just like sa akin, when I was 22 years old, pero dati pa yon, matanda na po ako ngayon. So when I was 22 years old, yung gusto ko lang talaga dati is mag-invest sa mga stocks, ganyan. Parang katulad niyo rin ako na naghahanap ng mga investment hanggang sa napunta ako sa isang broker na nag-attend kami ng seminar tapos hindi ko masyadong naintindihan hanggang sa napunta ako dito sa IMG and nakita ko yung platform ng IMG na tuturuan ka talaga from the basic till advanced, na kahit ikaw pa yung tao na wala talagang kaalaman sa pag-i-invest, 'pag sinundan mo ang platform ng IMG, magiging expert ka dun sa kung saan man yung gusto mong matutunan. Kasi para siyang may series of classes na mapag-aaralan mo talaga and gagabayan ka, and then siyempre yung mga investment natin dito is tinitignan lagi yung reality na hindi lang yung invest ka lang ng invest para kumita. Nag-i-invest ka din with a purpose, and siyempre yung reality kung ano ba yung puwedeng mangyari sa atin in the future, inaaral din. So kumbaga nagiging matured lang din po tayo dito sa buhay, hindi lang doon sa pera-pera lang. Okay? So I hope po marami tayong natutunan sa araw na ito, and I hope you find a great value in attending this class with me, and paki-visit na lang din ang aking YouTube channel, and puwede kayong mag-check doon ng mga videos, okay? May mga recorded videos din po doon ng online class. Alright, so ngayon po is okay lang ba mag-picture tayo? Ayan po, so ano, open niyo yung camera niyo at tayo ay mag-take ng picture. Okay, so open po natin yung ating camera para tayo ay may ano, documentation for today. Ilan na lang tayo, 10? Ayan po. Sige, tingin tayo sa camera, 1, 2, 3. Ayan, thank you so much po for attending and see you on our next class. Bye-bye. Pa-check na lang po pala ng email niyo mamaya, maybe after 30 minutes you will be receiving an email from me. Survey, okay? Thank you, bye-bye.